Balita Pilipinas! Kami samahan sa paghahatid ng mga balitang walang pinapanigan, walang inaatrasan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. PBBM pinasalamatan ng UAE leader sa paggawad ng pardon sa 3 Pinoy. Pambansang pabahay sa lungsod ng Cabanatuan, sinimulan na. Matapos ang catastrophic implosion, 5 sakay ng nawalang submarine nasawi. Cruise ni ex-Pope Benedict ninakaw mula sa simbahan sa Germany. 8 buwang buntis sa US, aksidenteng nabaril ng 2 taong gulang na anak. Madalas na pag-ulan, mararanasan na. Sa kabila ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon, dagsa ng mga turista sa Albay lalong tumaas. Gilas Pilipinas Women nagkamit ng silver medal sa SEA Games 2023. Filipino bowler na mayagpag sa Singapore International Open. Diego Leizaga, ganap na ama na. Andrea Brillantes at Richie Rivero, hiwalay na. Live mula sa Triple M News Center Nueva Ecija, ito ang Balita Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Nueva Ecija. Ngayon ay ika-24 ng Hunyo 2023. Ako ang makakasama niyo ngayong gabi. Ako si Elisa Guevara at ito ang Balita Pilipinas. Para sa balitang lokal, PBBM, pinasalamatan ng UAE leader sa paggawad ng pardon sa 3 Pinoy. Ang balitang ito ay ihahatid sa atin ni Joyce Ortiz. Joyce? Pinasalamatan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si United Arab Emirates UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dahil sa paggawad umano nito ng pardon sa 3 Pilipino kahatulan sa UAE. Ayon sa Presidential Communications Office, PCO nito Biyernes, Hunyo 23. Sa ulat ng PCO, ibinahagi nito na nagpasalamat si Marcos kay Sheikh Mohammed sa pamamagitan ng telephone call matapos nitong pagbigyan ng kanyang kahilingang 2 buwan na ang nakaraan na bigyan ng pardon ng 3 Pinoy. Tulad ng hiling ni Marcos, pinagkalooban umano ng humanitarian pardon ng 3 Pilipino kung saan 2 rito ang hinatulan ng kamatayan dahil sa drug trafficking at isa ang sinentensyahan ng 15 taong pagkakakulong para sa krimen ng slander. Samantala, pinasalamatan din umano ni Marcos si Sheikh Mohammed para sa pagpapaabot ng tulong ng UAE sa mga lumikas na pamilya sa gitna ng pag-aalburuto ng bulkang Mayon. Sa ulat ng PCO, sinabi naman ng Pangulo ng UAE na pinapahalagahan nito ang 600,000 mga Pilipino na nagtatrabaho sa kanilang bansa. Muli, ako si Joyce Ortiz, balik sa'yo, Elina. Pambansang pabahay sa lungsod ng Cabanatuan, sinimulan na! Narito si RJ Sabino para sa mas malawak na detalye. RJ? Humigit na din 1,000 unit na pabahay ang itatayo sa lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program. Pinangunahan mismo ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizaluna Acuzar ang isinagawang groundbreaking ng naturang proyekto kasama sina Home Development Mutual Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, Nueva Ecija 3rd District Representative Rosana Vergara, Cabanatuan City Mayor Micah Elizabeth Vergara at Vice Mayor Julio Cesar Vergara at mga kasamang opisyales. Ito pong pambansang pabahay para sa Filipino housing
or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Opisyal na lumagda sa kasunduan sina Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Auzar at Cabanatuan City Mayor Michael Elizabeth Vergara hindi sa pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program sa syudad. Muli, ako po si Arya Sabino, nag-uulat para sa Balita Pilipinas. Balik sa iyo, Elisa. Sa kabila ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, dagsa ng mga turista sa Albay lalong tumaas. Live mula sa Albay, ihahatid sa atin ni Yuri Rivera. Yuri? Dito sa Albay, patuloy na nagpapakita ng panganib ang Bulkang Mayon. Gayunpaman, kahit na nag-alboroto ang Bulkang Mayon, hindi mapigil ang interes at paghanga ng mga tao sa ganda nito. Ang mga turista ay patuloy na bumibisita upang masaksihan ang kahanga-hangang anyo ng bulkan at ang ganda ng paligid nito. I don't have any reason why na bakit i-close natin. There are destinations that are not affected by the Mayon volcano na dapat po continuously mabuhay po ang turismo dito sa Albay. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng PBOK sa aktibidad ng bulkan. Ang kanilang mga eksperto ay naglalabas ng regular na mga pahayag at updates upang panatilihing ligtas ang mga tao sa paligid ng Bulkang Mayon. Muli, ako si Yuri Rivera, balik sa iyo, Elisa. Para sa Balitang Pandaigdig. Matapos ang catastrophic implosion, 5 sakay na nawalang submarine nasawi. Cruise ni ex-Pope Benedict ninakaw mula sa simbahan sa Germany. 8 buwang buntis sa US, patay ng aksidenteng mabaril ng 2 taong gulang na anak. Ang special report na ito ay ihahatid sa atin ni April Pascual. April? Matapos ang catastrophic implosion, 5 sakay na nawawalang submarine, kumpirmado. Nasawi umano ang lahat ng 5 sakay ng submarine na natungo sa pinaglubugan ng Titanic matapos sapitin ng kanilang sinasakyan ang isang catastrophic implosion sa ilalim ng karagatan. Ayon sa US Coast Guard nitong Huwebes, Hunyo 22. Sa ulat ng ahensya France Press, sinabi ni Rear Admiral John Maugs na parehong-pareho sa mga bahagi ng pressure chamber ng naturang submarine ang natagpuang ilang debris sa seafloor. 1,600 talampakan o 500 metro mula sa kanilalagyan ng Titanic. Matatanda ang matapos magsimulang bumaba sa ilalim ng dagat dakong alas 8 ng umaga noong Linggo, Hunyo 17, may naasahang muling lilitaw ang 21 foot or 6.5 meter na Titan pagkatapos ng 7 oras. Samantala, nawalan umano ng komunikasyon ang craft sa mothership nito wala pang 2 oras. Nagpahayag naman ng pakikiramay si Mauger sa ngalan umano ng US Coast Guard at ng Ocean Gate para sa pamilya ng mga nasawi. Cruise ni ex-Pope Benedict ninakaw mula sa simbahan sa Germany. Isang krus na isunuot noon ni dating Pope Benedict XVI sa kanyang dibdib ang ninakaw umano sa isang simbahan sa Southern Germany kung saan ito nakadisplay. Samantala, ayon din sa pulis, nilusob ng mga magnanakaw na hindi pa nakikilala ang parokya ng Pectoral Cross nitong Lunes, 19 ng Hunyo sa pagitan ng alas 11:45 ng umaga at alas 5 ng hapon. 8 buwang buntis sa US, patay ng aksidenteng mabaril ng 2 taong gulang niyang anak. Patay ang isang buntis sa United States at ang kanyang hindi pa sinisilang na supling matapos umano siyang maaksidenteng mabaril ng 2 taong gulang na anak sa likod gamit ang isang handgun na naiwan sa kanilang bahay. Nasawi rin daw si Ilg mula sa kanyang injuries matapos ang ilang oras. Ayon kay Smith, may malay pa si Ilg nang dumating ang mga pulis sa bahay nito. At sinabi sa mga opisyal na habang naglalabas siya, nakapasok ang kanyang 2 taong gulang na anak sa karaniwang nakakandadong kwarto at nagsimula ng maglaro ng baril. Ito ang espesyal nating balita. Ako si April Pascual, nag-uulat. Balik sa'yo, Elisa. Para sa
Ulat panahon. Madalas na pag-ulan, mararanasan na. Ihahatid sa atin ng ating weather reporter na si Francis Balanes. Francis? Maraming salamat, Lisa. Tumungo naman tayo sa ating ulat panahon. Bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga dito sa Nueva Ecija at ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa mga localized thunderstorm. Nabubuo ang thunderstorm na ito pag mainit na panahon at may moisture sa ere. Silipin naman natin ang weather sa Luzon bukas. Sa Luzon, inaasahan natin ang napakalaking posibilidad na pagtulan at sa hapon at umaga. Bagamat mainit pa naman sa tanghali. At sa Visayas naman, napakalaking posibilidad na ang magiging mainit naman po sa lugar ng Cebu, Bohol at Bacolod at Boracay. Silipin din natin ang panahon sa Mindanao. Sa Mindanao po ay makakaranas ng pulo-pulong pag-ulan sa malaking bahagi ng Central Mindanao at malaking bahagi ng Eastern Cebu. Silipin natin ang heat index para bukas. Sa Metro Manila, nakaranas ng 38.9 degrees Celsius. Sa Tuiguegarao ay makakaranas ng 40.9 degrees Celsius. Dito naman sa Nueva Ecija, makakaranas ng 38.5 degrees Celsius. At sa Zamboanga naman makakaranas din ng 35.5 degrees Celsius. Pinapayo ng lahat ng mabaho ng kapote at payong para makaiwas sa basa ng ulan at para makaiwas sa sakit. Tumakan naman tayo sa good news. Sa mga tricycle driver at jeepney driver natin dyan, simula bukas, ang mga produktong petrolyo ay bababa na. Sa alosyo ng Shell at Petron, 3 piso at 95 centavos ang bawas kada litro ng diesel. 85 centavos naman sa gasolina at 2.45 centavos naman sa kerosene ayon sa Shell. Kaya sa mga tricycle driver dyan, ingat! Kayo ay patuloy na nakatutok sa Balita Pilipinas. Para sa Balitang Sports, Gilas Pilipinas Women nagkamit ng silver medal sa SEA Games 2023. Filipino bowler na mayagpag sa Singapore International Open. Iyahatid sa atin ng ating sports anchor na si Cristina Lopez. Cristina? Nagpakita ang gilas ang koponan ng Gilas Pilipinas Women sa ginanap na 32nd SEA Games 2023 matapos makapanalo sa mga powerhouse teams tulad ng China at Iran na kamit ng Pilipinas ang silver medal na nasabing kompetisyon. Southeast Asian game na wala tayong medal and we're back again with silver. Just happy na lang dito yung performance. I feel sad kasi hindi natin ako Samantala, naghari ang Pinoy bowler na si Sach Ramin sa Men's Open Division ng 53rd Singapore International Open noong Sabado. Ang teen bowler ay ang unang Filipino male bowler at pinakabatang Singapore Open champion mula noong nagsimula ito noong 1965. Muli, ako si Cristina Lopez, tumitindig para sa Balita Pilipinas. Balik sa iyo, Elisa. Diego Leizaga, ganap na ama na. Andrea Brillantes at Richie Rivero, hiwalay na. Ikinagulat ng Instagram followers ni Diego Leizaga matapos nitong mag-post ng picture kasama ang kaniyang newborn baby na may caption na "The best birthday gift ever". Samantala, ipinakita sa publiko ng kanyang ina na si Miss Teresa Leizaga ang suporta para kay Diego. Maging ang kanyang mga kaibigan ay nagpaabot ng pagbati sa aktor. Hindi pa umano handa si Diego na sabihin kung sino ang ina ng kanyang anak. Samantala, Richie Rivero nagsalita na patungkol sa breakup nila ni Andrea Brillantes dahil nadadamay umano ang kanyang pamilya. Yung cause ng breakup was yung speculations kayo, yung kumakalat sa social media. Yung may nakita siyang girl dun sa place ko. Sinabi ko sa kanya with all the evidences I have, kasi may mga conversations, even with my friends, diba, na hindi po sa akin yung girl. May papuntang friend ako ng midnight. Ayon kay Richie, nagkaroon daw sila ng mutual decision ni Andrea na mag-cool off muna
last April kung kailan kasi-celebrate lang nila ng first anniversary as a couple. Sinabi rin ni Richie na wala umanong kinalaman si Councilor Leren Bautista sa breakup nila ni Andrea. Ito ang kalipunan ng mga nagbabagang balita. Ngayong ika-24 ng Hunyo 2023. Kayo ay patuloy na tumutok sa Balita Pilipinas!